Boss, tawag ni Diego sa amo niya na nagmamadali itong pumunta ng kusina. Bakit Diego? Tanong naman ni Amo Rosa sa kanya. May masamang balita po. Saad nito na niyayaya niya itong pumunta sa sala. Bakit ba? Ano ba kasing problema? Tignan niyo po. Punyeta, mga walang silbi. Tawagan mo si Romeo, ngayon din. Galit na utos nito sa tauhan niya. Opo, boss. Sagot agad ni Diego na kinuha nito ang telepono niya at tinawagan si Romeo. Boss. Inabot niya ang telepono. Romeo! Good morning, boss. Pumalpak ka na naman! Sigaw ni Amo Rosa sa kanya. Hindi naman, boss. Kalahating milyon ang hiningi mo. At ito ang ipapakita mo sa aking resulta? Magtago ka na, Romeo. Sisingilin na kita sa mga kapalpakang binigay mo sa akin. Galit na saad ni Amo Rosa at binaba nito ang telepono. Diego, trabahuhin mo na. Masusunod, boss. Sagot ng bata niya. Nagpapanik na si Romeo na nakasando at pajama lang. Tinawagan niya ang tauhan niya sa presinto. Sir, good morning po. Ano bang nangyari kagabi? Akala ko ba pulido yung trabahong gagawin nila? Sir, pasensya na po. Naalarma kasi yung sospek kaya ubos yung taong pinadala natin sa kondo. Mga punyeta kayo? Ulo ko ang nakasalalay dito. Galit na saad ni Romeo sa kanya. Sorry, sir. Magbantay-bantay kayo dyan. Baka may kung anong umatake dyan. Babala nito sa tauhan niya. Sige po, boss. Sasabihin ko po sa mga tauhan natin dito. Sagot ng tinawagan niya. Sige, pupunta na ako dyan. Teka, may mga reporters ba na pumunta dyan? Tanong ni Romeo. Meron kanina at hinahanap ka. Pero sinabihan namin na wala ka at umatin ka ng conference. Mabuti. Sige, mag-ingat kayo dyan. Paalala niya sa tauhan niya. Kayo din po, sir. Sagot nito at binaba na niya ang telepono. Matapos makapagbihis, hinanda niya ang armas niya pati ang kanyang reserba para sa anumang mangyari pagpunta niya sa presinto. Mag-aalmusal ka pa ba? Tanong ng asawa niya. Hindi na, marami pa akong aasikasuhin sa presinto. Saad nito sa kanyang asawa at nagpaalam na siya at sumakay sa kotse niya. Boss, nakita na po namin si Romeo, sakay ng kotse niya. Balita ni Diego kay Amo Rosa. Alam mo na ang gagawin mo. Saad nito sa kanya. Opo, boss. At binaba niya na ang phone. Carlo, sundan mo. Saad niya sa driver. Yes, boss. Nasinundanan nila si Romeo. Lumiko sila pakaliwa sa sumunod na kanto. At sa kabilang kalsada sila dumaan dahil baka makahalata si Romeo na sinusundan nila ito. Boss, anong plano? Tanong ni Carlo sa kanya na may kinuha naman sa likuran si Diego. At natawa na lang si Carlo. Galing, boss. Walang mintis to pag yan ang ginamit mo. Natatawang saad ni Carlo. Sa pangatlong kanto ay kanan mo. Utos ni Diego sa kanya. Walang problema, boss. Saktong nakapula yung ilaw sa lane ni Romeo. Kaya huminto ang kotse niya na nasa unahan mismo ito. Timing, boss. Saad ni Carlo na lumipat naman sa likod si Diego na pinatakbo na ni Carlo ang kotse nila nung nagberde na yung ilaw ng trapiko. Nakita nilang may kausap sa telepono si Romeo at hindi sila napansin nito. Kaya nung hininto ni Carlo ang kotse sa harapan mismo, na mabilis na nilabas ni Diego ang bazokang dala nila at tinutok to sa kotse ni Romeo. Nakita nila ang takot sa mukha ni Romeo na nagmamadali itong tanggalin ang seatbelt niya. Pero huli na to.
dahil pinindot na ni Diego ang button nito. At lumipad na ang bala nito papunta sa kotse niya. Mabilis namang inapakan ni Carlo ang gasolinador, kaya humarurot ng takbo ang kotse nila. Sakto din nung makita nilang pumutok ang kotse ni Romeo. At narinig din nila ang sigawan ng mga tao sa paligid dahil sa takot. Yes! Sigaw ni Carlo nung papalayo na sila. Boss, okay na po. Balita ni Diego sa kanya. Magaling. Bumalik kayo sa mansyon. Boss, tumawag yung isang informant natin. Nahanap na nila sina Aldwin at Karen. Ganun ba? I-text mo sa akin ang address at kami na ni Sonny ang lalakad. Masusunod po, boss. Sagot naman nito. Anong gagawin natin, Ken? Tanong sa akin ni Jepoy. Mag-iingat lang tayo. Alam kong nasa paligid lang sila. Bakit pa kasi? Hayop na taong yun. Pagmumura ni Jepoy. Pare, relax lang. Kaya natin to. Saad ko sa kanya. Nakumalma naman na ito. Kamusta na nga pala yung mag-ina mo? Tanong ko kay Jepoy. Okay lang sila. Si Lina nasa trabaho na. Si Ednalyn naman pumasok na sa eskwelahan. Mabuti naman. Kaya ikaw, magtrabaho ka rin. Saad ko sa kanya na napangiti ito. Tandaan mo, boss mo pa rin ako. Kaya bumalik ka muna sa trabaho mo at kalimutan na muna natin ang pangyayaring to. Okay? Nakangiti kong saad sa kanya. Yes, sir. Sagot nito na natawa kami pareho. Nagtatrabaho na ako at inaayos ko na ang mga documents na dadalhin namin sa meeting mamayang tanghali. Nang may kumatok sa pintuan ng opisina ko at pinapasok ko ito. Sir, nakahanda na po yung report natin. Pinaalam nito sa akin. That's good. Sagot ko na umupo to sa silya. May kailangan ka pa ba, Mrs. Pehon? Tanong ko sa kanya dahil nakatingin ito sa akin. Wala na po, sir. Nahihiyang sagot niya. We still have 3 hours before the meeting. Saad ko sa kanya. Wala lang, sir. Saad nito na nakatingin pa rin sa akin. Mrs. Pehon, mabubura na ang mukha ko niyan sa kakatingin mo sa akin. Saad ko sa kanya habang nagtatype ako sa keyboard ko. Sorry, sir. Saad nito na tumayo na siya. Lalabas na po ako, sir. Paalam nito na tumango lang ako at umalis na siya. Weird ang batang yun. Saad ko na tinuloy ko na lang ang trabaho ko. Maya-maya ay tumunog ang cellphone ko, kaya sinagot ko ito. Hello? Ken? Oh, pa, napatawag ho kayo. Anak, may masamang balita. Saad nito na napahinto ako sa trabaho. Ano po yun, pa? Yung ninong mo, wala na. Ha? Anong wala na? Tumawag ang ninang mo dito kanina sa bahay. Binalita niya sa amin na namatay ang ninong mo. Pinasabog daw ang kotse niya. Balita nito sa akin na napasandal ako sa upuan ko. Hindi ako nakapagsalita sa narinig ko. Ken? Anak, nandyan ka pa ba? Oo, nandito pa ako. Kailan ho ba ito nangyari? Kaninang umaga lang, anak, nung papasok na siya sa trabaho. Napamura na lang ako. Anak, kinakabahan na ako. Hindi kaya konektado ang ninong mo sa insidente dun sa kondo kagabi? Tanong ni Papa sa akin. Your guess is good as mine, pa. Pero wag na muna nating pangunahan ng hinala si Ninong. Saad ko sa kanya. Di kasi, anak, naalala ko lang kasi ang sinabi mo sa akin dati. Tungkol dun sa tauhan niya nung nakita mo sa kondo nyo. Saad nito. Which is sakto naman na maghinala kami dahil dun.
Anak, i-postpone mo na lang muna ang meeting nyo ha, at umuwi ka na lang dito. Kinakabahan talaga ako eh. Secure ako dito pa. May mga securities kami dito. Pasiguro ko sa kanya. Hindi ako mapakali pag hindi ka nakauwi dito. Pa, aatakihin na naman kayo ng nervyos niyan eh. Relax lang kayo. Paalala ko sa kanya. Basta anak, umuwi ka ng maaga dito ha. Para sa ikatatahimik ng loob ko. Oo pa, pagkatapos ng meeting namin, uuwi ako agad dyan. Salamat anak. Saad nito na binaba niya na ang telepono. Ninong. Nagalay ako ng dasal para sa kanya. Naputol na lang ito dahil kumatok sa pintuan si Kat. Sir, tumawag yung Caltex team. Na-move yung meeting ng mas maaga. Balita nito sa akin. Ganun ba? Anong oras? 11:11 po. Saad nito na tumingin ako sa oras. 10:30 na. Sobrang late naman ang notice nila. Aalis po kasi sila mamayang hapon papunta sa main office nila. Kaya inurong na nila yung oras ng meeting. Balita nito sa akin. Sige, inform mo si Jaisal na aalis na kami ngayon. Saad ko sa kanya. Sige po sir, inform ko na po siya ngayon. Saad nito at lumabas na siya ng office ko. Tinuloy ko ang dasal ko kanina. At pagkatapos, kinuha ko na ang mga documents at iba pang files na ipepresent namin sa meeting. Saka ko lumabas ng office. At nakita ko naghihintay na sa lobby namin dito sa 3rd floor si Jaisal. Hi sir! Nakangiting bati nito sa akin. Bumaba na kami sa parking lot at napansin ko na natutuwa ito dahil sinama ko siya sa meeting. First time ko kasing makipag-meet ng client sir. Sad nito sa akin na natatawa lang ako sa kanya. Ano po ang sasakyan natin, sir? Dinala ko siya kung saan nakaparada si Pinky. At nakita ko na napahinto ito at tumingin siya sa akin. Oo, yan ang sasakyan natin at seryoso ko. Saad ko sa kanya na hindi to makapaniwala sa nakita niya. Sir, sigurado ho ba kayo? Tanong niya sa akin na nagulat pa to nung nilabas ko ang susi at pinindot ang alarm. Seryoso ka nga. Saad nito na natawa lang ako. Halika na, baka malate pa tayo. Yaya ko sa kanya na sumakay na to at napatingin sa dashboard at sa likod. Sir, huwag ka nalang maingay Jaisal. Mag-seatbelt ka na para makaalis na tayo. Saad ko sa kanya na pinaandar ko na si Pinky at umalis na kami. Sumaludo pa sa akin yung guard bago kami lumabas ng parking lot. At nag-wave lang si Jaisal sa kanya na hindi pa rin to makapaniwala sa kotseng minamaneho ko. Na-late kami ng 20 minutes dahil na traffic kami. Pero natawagan na namin ng mga client namin at naintindihan naman nila. Dahil biglaan nilang nilipat ang oras ng meeting namin. Pagdating namin doon, naghihintay na sila sa amin at humingi ako ng paumanhin dahil sa tardiness ko at pinatawad naman nila ako. Nagsimula na ang meeting namin. Pinaliwanag ko sa kanila ang problemang nakita namin sa finances nila at mga discrepancy sa mga reports na pinadala nila. Nakikinig lang kami ni Jaisal habang pinag-uusapan naman nila ang report na pinaresenta namin sa kanila kanina. At napansin ko na panay ang subo ng pagkain nito. Kinalabit ko siya. Nagugutom ka ba? Tanong ko sa kanya. Nangumiti ito habang ngumunguya. Kenneth, can you please check our last quarter finances? I mean, baka nandun lang yung problema kaya hindi niyo mabalance ang account namin. Saad ng head nila. We can certainly do that. And as long as you can inform us ahead of time about the meeting. Tumawa sila. There won't be any problem. Saad ko sa kanila. It's a deal then. Sagot niya na nagkamayan kami.
At nang tumayo na kami para magpaalam, biglang natamaan ng bag ni Jaisal yung tasang may lamang kape nung head ng Caltex account na natapon to sa hita niya. Oh my God! I'm so sorry, sir. Saad nito na biglang napatayo si Robert. It's okay. It's nothing. Saad nito kay Jaisal. Na napansin ko naman na kanina pa nakatingin sa kanya simula nung dumating kami. Waiter, can you please give us some napkins? Saad ko sa waiter. Nakumuha naman to ng maraming napkins at pinunasan ni Robert ang harapan niya. I'm really sorry, sir. Paulit-ulit na saad ni Jaisal sa kanya. Really, it's okay. I have a spare pants in my office. Saad nito kay Jaisal na nagkatinginan kami ng sekretarya niya. At nakita ko na parang nahiya ito. At umiwas to ng tingin sa akin. Talaga tong si Rob, hindi pa rin nagbago. Saad ko sa aking sarili. Dahil pangatlong sekretarya niya na to sa loob ng 1 taon. At tila pabata ng pabata ang mga sekretarya nito. Nagpaalam na sila sa amin dahil magpapalit pa siya ng pantalon bago sila bumiyahe papunta sa main office nila. Sir, pasensya na po. Saad sa akin ni Jaisal nung nasa daan na kami. Okay lang yun, hindi naman mainit yung kape niya. Siguro hindi na nila tayo kukunin sa susunod na quarter. Napahiyang saad ni Jaisal sa akin. Ano ka ba? Ilang taon na ako sa kumpanya at kahit nagkakamali-mali minsan ng report na binibigay natin sa kanila, hindi pa rin sila tumitigil sa pagkuha sa service natin. Saad ko sa kanya. Kasi natapunan ko ng kape yung boss nila. Buti nga sa kanya. Natatawa ko namang sagot sa kanya. Ha? Bakit po? Alam mo bang pangatlong sekretarya niya na yan? Yung kasama niya kanina? Besides, kanina pa nakatingin sa'yo yun. Mahilig kasi yun sa bata. Well, alam mo na. Saad ko sa kanya na napatingin na lang to sa akin. Ikaw, sir, mahilig din ba kayo sa bata? Biglang tanong nito sa akin na natawa na lang ako. I love my wife and I have a daughter. So that's a no. Natatawang sagot ko sa kanya. Napansin ko naman na parang nag-iisip to. At siguro, iniisip pa rin niyang nangyari kanina. Kaya niliko ko si Pinky sa isang parking lot at pinarada ko to sa harap ng ice cream shop. Sir, anong ginagawa natin dito? Takang tanong niya sa akin. Halika, tiyaya ko sa kanya na sumunod naman to sa akin at pumasok na kami sa loob. Matapos maka-order, naupo kami sa booth malapit sa pinto at naghintay sa order namin. Sir, ano ho bang ginagawa natin dito? Obvious ba? Kakain tayo ng ice cream. Nakangiting saad ko sa kanya. Hanggang sa dumating na yung order namin at nauna akong kumain sa kanya. Sige na, kumain ka na. Saad ko sa kanya. Na nagdadalawang isip pa to kung kakain o hindi. Sir, saad nito na tinaas ko ang kamay ko para patahimikin siya. Kumain ka na lang, huwag ka ng maraming satsat. Saad ko sa kanya, kaya kumain na lang to. Nakangiti lang ako nakatingin sa kanya na tinignan ako nito ng masama. Sir, nakakailang na kayo ha? Saad nito sa akin na kinawayan ko siya na lumapit sa akin at nung ginawa niya to, pinitik ko siya sa noo. Aray! Saad nito na napaupo siya sa upuan niya. I'm not being weird or anything. Ginagawa ko to sa mga anak ko sa tuwing nakikita kong malungkot sila. Call it comfort food. Paliwanag ko sa kanya. Yung pitik sa noo. Well, kung makulit na sila, yun, pinipitik ko sila sa noo. Natatawang saad ko sa kanya. Hindi mo naman ako anak, sir .
I know, sa mukha mo kasi, parang kaedad mo lang yung panganay ko. Mukhang teenager ba, sir? Natawa ito. Oo, parang nasa 16 or 17 ka lang. Magaling kasi ako mag-alaga ng kotis, sir. Kaya nakip ko yung youth ko kahit 24 years old na ako. Galing nga, parang asawa kong si Chelo. Mahilig din yun sa mga cosmetics. Pero lately, nung naging busy na siya, hindi na siya masyado nagme-maintenance ng skin niya. Kwento ko sa kanya. Ganun ho ba, sir? Maganda po si Ma'am Chelo. Ang swerte niyo po sa kanya, sir. Saad nito na napangiti na lang ako.